Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Lumalabas ang multo. Bagaman ito ay isang labi, ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa tunay na katawan. Ito ay hindi lamang nakakagulat na mabilis, ngunit mahirap ding makilala ang paraan ng katawan. Walang tao sa paligid nito. Boom! Sa simula, ang anino ay parang tunay na enerhiya, at ang tunay na enerhiya ay parang pagsabog ng dharma. Hindi man lang inisip ng mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari. Ang natitirang anino ay direktang sumabog, na nagtulak ng malaking enerhiya upang direktang pumutok sa lahat ng tao sa paligid. Ang isang natitirang anino ay ganito, ang dalawang natitirang anino ay mas katulad nito, 3, 4. Nang ang 12 ng mga anino ay direktang sumabog, ang eksena ay parang dugong namumulaklak, parehong napakarilag at malungkot, at puno ng amoy ng kamatayan mula sa impyerno. Halos kasabay nito, ang tunay na katawan ni Aaron ay tila walang balak na manatili. Lumipad ang isa at huminto sa gitna ng 8 haligi ng gusali. Malamig siyang ngumiti, napakagandang palawakin ang tunog ng buhay at kamatayan sa uso ng tsismis. Sa kasamaang palad, ginamit mo ang maling bagay. Bumagsak ang mga salita, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at mabilis na natipon ang itim na gas na umaagos sa kanyang katawan. Umuungol. Isang mabangis na dagandong. Sa itim na hangin, ang anino ng isang magic dragon ay umungal mula sa langit. I-break mo muna yang dry seat mo. Nang bumagsak ang mga salita, direktang tinamaan ni Aaron ang kanyang silangan gamit ang palad ng kanyang kanang kamay. Sa oras na iyon, ang malakas na itim na gas ay naging isang mabangis na dragon at nagmamadaling umalis. Mataba. Ang tunog ng 8 Buddha ay biglang nagbago sa tunog ng mga naunang kasulatan, at sama-samang binibigkas ang 4 na karakter na tunog ng Buddha. Nakulong ng kasulatan ang kaluluwa at nagdulot pa ng kasamaan sa katawan ni Aaron. Sa ilalim ng pagsupil ng iba pang puwersa sa kanyang katawan, ang Aaron ay parang self-binding. Ang kanyang sariling lakas ay lumaban at inatake ang kanyang sariling lakas, kaya't ang Aaron ay lubhang hindi komportable at halos mabaliw. Ngunit pinili ni Aaron na ganap na mangakit at hayaan siyang manigarilyo. Kahit na, sa ilang mga lawak, ang nademonyong Aaron ay pinasiklab ng dugo ng Magic Dragon, at ang sariling kamalayan sa sarili ay nakatago sa ilalim ng, nagiging uhaw sa dugo at baliw at nawawalan ng isip. Ang boses ng Budista ng kabilang partido sa oras na ito ay talagang nabuo ang tinatawag na boses na Budista para sa Aaron. Ang iginuhit nila ay ang sariling kaluluwa ni Aaron at maging ang nademonyong Aaron, na may mga depekto sa kontrol, ay ginawa para sa kakulangan ng medyo malinaw, kamalayan sa isang panahon. Sa makatuwid, para sa Aaron, hindi ba ito isang tunay na tunog ng Budista? Ang lahat ng mga bagay ay kapwa pinipigilan, at dapat na mayroong magkaparehong kapanganakan. Sa katunayan, ang mga tuntuning itinakda ng Diyos ay palaging pabilog at makatwiran. Ngumiti si Aaron, halata na ang kabilang partido ay lumipat mula sa pag-atake patungo sa pagtatanggol. Iyan na ang hinihintay mo. Leng-lengham, direktang nagtatagpo ang magulong kapangyarihan ng kanang kamay ni Aaron. Lumiko, itutok ang iba pang 7 direksyon, at makipagkamay ay isang set ng yuwang. Kasama ang hadlang, anuman ang kahangahangang pamamaraan na mayroon ka, kailangan mong huminto sa harap ng yuwang. Malinaw, hindi inaasahan ng kabilang partido na magkakaroon ng ganoong hakbang ang Aaron. Sa pagmamadali, nagulat si Aaron. Malinaw na naririnig ng Aaron ang mga tinig na ito sa maliit na silid sa tuktok ng hanay. Ang lakas ng tsismis. I think wala kang dry position. Anong grupo ng tsismis ang kinukuha mo?
Aaron disdained at sinabi. Sa sumunod na segundo, ang langit na apoy sa kanyang kamay ay naging isang malaking bolang apoy sa harap ng kanyang kamay, na nakatutok sa tuyong haligi ng gusali at direktang sinuntok ito. Natatakot ako na ang lalaki sa bahay ng haligi ay hindi pa nakakita ng ganoong kalaking kamao na may pag-atake ng bolang apoy sa kanyang buhay. Pagkatapos ng isang halatang takot, siya ay tiyak na mapapahamak na makita ito ng isang beses lamang sa kanyang buhay. Sa isang dagandong, ang buong maliit na bahay ay direktang sumabog sa slag, at ang mabangis na mataas na temperatura ay ganap ding nag-apoy sa hindi nasira na frame ng base ng haligi ng gusali. Ito ang iyong 7 bastos. Malamig na ngumiti si Aaron at malamig na tumingin pabalik sa mga haligi ng gusali sa iba pang 7 direksyon. Ang 7 haligi ng gusali ay ganap na nataranta. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang pagkubkob ng mga sundalo sa wakas ay sumagip, at 12 ng mga eksperto ang direktang lumipad sa 7 haligi ng gusali. Malinaw naman upang ipagtanggol sila. Yan ang gusto ko. Malamig na ngumiti si Aaron. Kunin mo ang atin at ibalik mo sa akin. Malinaw ang nakikita ninyong mga patay na kapatid. Pagpatay. Ngayon na. Storytelling channel sa YouTube. Sa katunayan, ang layunin ng Aaron ay hindi ang tao sa natitirang 7 haligi. Siyempre, dapat niyang pasanin ang bigat ng pagsira sa 8 trigram na Buddha sound array ng mga masasamang monghe na ito, dahil kapag ang kabilang partido ay nakahanap ng kakaiba pagkaraan ng mahabang panahon, maaari niyang baguhin kaagad ang ilang pamamaraan. Kung hahayaan mo ang iyong sarili na bigla ang mademonyo, syempre, hahayaan mo ang iba na magkaroon ng formal na dharma. Kung ibaling ang ulo ng baril ng iba, ito ay magiging isang malaking problema para sa Aaron sa oras na iyon. Sa makatuwid, ang Aaron ay dapat munang masira ang mga ito. Ngayon ang array ay nasira at ang pinakamalaking nakatagong panganib ay inalis na. Ito ay mas mahusay na panatilihin ang mga ito. Hindi bababa sa kapag ang hanay ay hindi nagbago, ang dharma ng mga taong ito ay maaaring makatulong sa kanila na mapanatili ang ilang katwiran sa proseso ng demonization. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay sa pag-atake sa kanila ay ang pagsasama-sama ng ibang tao. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang mga taong ito na maghiwa-hiwalay at magtago ng mas epektibo ng walang pag-aalala. Ang mga taong ito ay talagang naloko. Akala nila ang mga bagay na ito ang pinakamalaking banta sa Aaron. Isa-isa silang dumating upang suportahan sila. Buti naman, ang mga salita ni Aaron ay nahulog ng walang kagandahang asal. Ang Skyfire Moonwheel ay unang ginalugad ang daan at binomba, at pagkatapos ay nagsunog ng katahimikan at nag-apoy sa Dharma, na maaaring sumabog sa likuran. Bigla, upang maiwasan ang makalangit na apoy ng Buddha na dumating sa mundo, naramdaman na lamang ng lahat na mayroong isang pulang dagat sa harap nila. Mga kapatid, naipaghiganti na kayo ng Aaron. Ngayon, gusto kong magbayad sila ng dugo. Pagkatapos nito, ang yin yang chi ng Aaron ay lubos na nabuksan. Sa sandaling hinugot niya ang jade sword sa kanyang kamay, nagmamadali siyang bumaba para puntiryahin ang isang grupo ng mga sundalo at pinatay sila. Sa ilang sandali, ang liwanag ng espada at anino ng espada ay sumabog sa tunog at tunog. Ang Aaron ay sumayaw ng ligaw sa ulan ng dugo na parang isang berdugo. Ang sumabay sa kanya ay hindi musika, kundi ang nakakabaliw na hiyawan ng isang grupo ng mga tao, ang tunog ng mga bali ng mga paa at ang dagandong ng pagsabog. Hindi mabilang na mga tao ang sunod-sunod na nagpunta bago ang death order, ngunit ang hindi mabilang na mga tao ay isa-isa ring nahulog sa harap ng Aaron. Kahit na marami sa kanila ay pumunta sa kanluran nang hindi man lang nakita ang figure ng Aaron. Ito ay masyadong mabangis, masyadong mabangis. Ang tunay na Diyos ng pagpatay ay dumating sa mundo at pinatay ang mundo. Ang nakaluhod na puso ni Fo Tian ay nagiging mabalahibo. Hindi man makagalaw ang kanyang buong katawan, ang kanyang pusong tumitibok ay desperadong nagtutulak sa kanyang utak at sinasabi sa kanya na tumakas at umalis sa totoong kaharian ng Syria. Kahit na sa layong hindi bababa sa 10-10 metro, ang dugo ng mga patay na sundalo ay natipon pa rin sa isang batis at dahan-daang tumulo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang takot sa kamatayan, kung paanong siya ay masaya at nakakapreskong kapag siya ay nakapatay ng iba. Magkapantay ang dalawa, magkaibang damdamin at magkaparehong dosis. Natigilan din si Zuyan Shua at napaatras ng ilang hakbang. Ang buong tao ay puno ng takot at hindi maisip. Bilang Panginoon ng lungsod, upang mapalawak ang lungsod,
kailangan niyang lumaban sa timog at hilaga sa loob ng maraming taon. Sa makatuwid, mas marami siyang nakitang ganoong mga eksena ng buhay at kamatayan kaysa sa iba. Pero sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang natulala, dahil lang sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay masyadong nakakagulat at nakakatakot. How does this boy? Tulala ang mga executive. Sinabi ng lahat na kamatayan at alam ng lahat ang pagpatay ng tao, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong tunay at madugong mukha. Sa madaling salita, ito ang unang pagkakataon na makita ka, at hindi na kita gustong makita muli. Dugo spray tulad ng fog, sirang limbs tulad ng ulan, ito ay sa maliwanag na kalangitan, tinina ng isang piraso ng maliwanag na pula. Bumagsak, bumagsak, patuloy na bumagsak. Ang mga elite na sundalong iyon ay nagtatanggol kay Buddha na parang dayami. Ito ay umaatres, nadudurog, at nasasabog pa sa dugo. Sa mga karaniwang araw, ang napakalakas na mga eksperto ay parang malalaking pakwan, ngunit dinudurog nila ang lahat, at pagkatapos ay ibinabagsak ang mga ito sa lupa. Hindi pa banggitin ang mga ito, kahit na ang ilan sa mga mas makapangyarihang nangungunang eksperto na matatawag sa ilalim ng account ni Zhou Yanshua ay halos parang mga bata sa harap ng Aaron. Ilang tao lamang ang magkaharap, lumilipad ang mga tao, at pagkatapos ay malalamon sila ng isa, at wala na sila. Grabe talaga ang ganitong eksena. Kapag nagalit ka sa korona mo, ganda at kapatid. Unti-unting bumukas ang bibig ng madilim na ulan. May bakas ng pangunawa at inggit sa mahinang boses. Aaron, grabe talaga. Ang sinumang kaaway ay, sa katunayan, makakaharap sa mga hamon ng kapalaran sa buhay. Gaano karaming mga tao ang makakatalo sa kapalaran? Na may mapait na ngiti, tumingin si Menggayo kay Ye Shijun, anong sabi mo? Young Master Ye. Natigilan si Ye Shijun at hindi alam ang isasagot. Umalis ka na. Mahinang sabi niya. Withdraw. Nang marinig ito, biglang nanlaki ang mata ni Shijun. Storytelling channel sa YouTube. Nag-alinlangan pa si Ye Shijun kung mali ang narinig ng kanyang tainga. Inilabas pa niya ang kanyang tenga gamit ang kanyang kamay. Kung tutusin, ito na siguro ang pinakanakapangangilabot na boses at ang pinakawalang katotohanan na pananalita na narinig ko. Sa ngayon, gaano karaming oras, lakas tao at material na mapagkukunan ang kanilang ginugol sa pagkubkob, paghabol at pagharang, ngunit hindi madaling puwersahin ang Aaron na palabasin. Ngayon sinabi sa kanya ng sugo ng dragon na umatras. Hindi ba ito ang malaking kamalian ng mapanglo na mundo? Hindi ba biro ito sa lahat? Si Zhou Yanshua at ang iba pang mga tao ay pareho. Hindi nila lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng sugo ng dragon. Ito ay walang kahulugan. Bukod dito, naghanda sila ng maraming ambush at bitag para sa Aaron na lumabas. Ngayon, ang sitwasyon ng digmaan ay talagang malayo sa kanilang imahinasyon at kaayusan, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay ganap na nabigo. Kuya Shenlong, ano ang ibig mong sabihin? Nag-aalalang sinabi ni Zhou Yanshua, ngayon tayo. Oo, Kuya Shenlong, may sinasabi ako na hindi ko dapat sabihin. Hindi ko alam kung sino ka noong tinakpan mo ang iyong mukha, ngunit ngayon naaalala ko na sinundan mo si Hansani, sa nihilismo na labanan ang gamot na mabagal na Diyos at iba pa. Malamig na sabi ni Ye Shijun. Matapos ang hitsura ni Menggayo ay nabigla kay Ye Shijun, mabilis na naalala ni Ye Shijun ang ilang mga nakaraang tao at pangyayari sa kanyang isipan. Kung tutusin, sino ang makakalimot sa ganoon kaganda at katanji tanging kagandahan? Dati, hindi siya naglakas loob na banggitin ito. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang espesyal na sugo ng dragon at ang pinakamataas na posisyon sa ilalim ng Panginoon. Maaari lamang niyang ituring ito bilang orihinal na bagay, isang kaayusan lamang ng organisasyon. Ngunit ngayon ang sugo ng dragon ay napaka-abnormal sa sandaling ito, kaya hindi niya kailangang maging magalang. You don't need to say much about me and him. Kahit bata ka, naiintindihan mo ba? Malamig na tinitigan ni Menggayo si Ye Shijun, at halatang hindi nasisiyahan sa kanyang kabastusan, ang kalaban ay sa kasalukuyan, ayaw kong masyadong makasali sa iyo, ngunit tiyak na ito ang huling pagkakasala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Shijun at sa iba pa, umalis. Kuya Shenlong, ang iyong mga nasasakupan ay hindi ng ahas na suwayan ang iyong mga utos, ngunit sa sandaling ito, ang ating hukbo ay umatras sa ilalim ng gayong mga kalagayan.
Huwag mong sabihing hindi namin naiintindihan, kahit ang mga sundalong iyon ay hindi naiintindihan. Maliit ang pagdududa, ngunit nawala ang puso kong militar. Ngayon lang ito malaki. Lumuhad si Zuyanshua at nagmamadaling sinabi. Sa sandaling lumuhad siya, maging ang mga nakatataas na ehekutibong nasa likuran niya o ang mga commander na dapat mahulog sa lungsod, sila ay lumuhad din ng sunod-sunod at maingat na sinabi, pakiusap, mag-isip ng 2 beses, Kuya Shen lang. Looking at this guys, halos magsuka ng dugo si Menggayo sa galit. Sa karunungan lamang ng mga taong ito, bakit labanan ang Aaron? Ngunit sa nakikitang nararamdaman ng publiko na ganito, alam din ni Mingyu na may mga bagay na hindi malinaw. Natatakot ako na mahirap umalis ngayon. Sa mahabang paghinga, itinuro ni Mingyu si Aaron, na pinatay ng dugo sa karamihan, at sinabing, hayaan kitang tanungin, ano ang estado ng Aaron sa oras na ito? Sabihin sa Dragon Elder na hinaharangan ng Diyos ang pagpatay sa Diyos at itinigil ng Buddha ang takbo ng pagsira kay Buddha. May sumagot, okay, then I'll ask you again. Ano ang dapat na accomplishments ng Aaron sa oras na ito? Tanong ulit ni Menggayo. Ang isa pang lalaki ay bahagyang nag-isip at sinabing maingat, si Aaron ay napakalakas, ngunit kahit papaano. Kumpara sa huling beses na gumawa siya ng malaking kaguluhan sa bahay ng Panginoon ng lungsod, tila nagbago siya ng isang tao. Sige na, napatingin ang madilim na ulan sa lalaki. Tumanggo ang lalaki, pinalitan ng mas malakas na tao. Kung ang Aaron ang nangungunang Supermaster noon, ngayon, sa puntong ito, tahimik niyang sinulyapan ang iba pang nasa paligid niya. Sa wakas, maingat niyang tiningnan si Menggayo at nakita niyang hindi ito galit nang tingnan niya ang sarili. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, wala itong pinagkaiba sa tunay na Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nakakasakit sa aming moral, ngunit nagpagalit din sa lahat ng naroroon, ngunit walang nang ahas na pabulaanan sa oras na ito. Dahil ang sinabi niya ay talagang isang layunin na katotohanan. Tama ka, tumanggo si Menggayo. Malinaw ang kanyang pag-iisip at pinagmamasdan ng mabuti. Ito ay hindi walang kabuluhan na magkaroon ng isang lugar dito. May pagtutol ka ba dito? Nakayuko ang isang grupo ng mga tao at walang nagsasalita. Ano sa tingin mo ang magagawa natin para harapin ang 3,000 tao? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, natigilan ang lalaki. Bago sumagot, namatay siya at pagkatapos sumagot. Kung paano sumagot ay tila mali, ngunit sa oras na ito, biglang ngumiti si Zuyanshua. Mukhang naintindihan niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!